Nanguna si Vice President Sara Duterte sa Presidential Preference Survey para sa 2028 pero ipinakita rin ang resulta na nananatiling bukas ang laban dahil halos kalahati ng mga botante ay wala pang kinikilingang political bloc. Ang buong detalye tunghayan sa ulat hatid ni Jade Buhoy. Nangunguna si Vice President Sara Duterte sa kauna-unahang National Momentum Survey para sa posibleng 2028 presidential elections matapos makakuha ng 44.2% na voter preference. Habang pumangalawa, si dating Vice President Leni Robredo na may 23.8%. At pangatlo naman, si Senador Raffy Tulfo na may 12.2%. Ang mga naturang resulta ay ayon sa pag-aaral ng Momentum Research Incorporated kung ano nga ba ang kasalukuyang pulso ng masa sa usaping politika. Ayon sa Momentum Research, nananatiling matatag ang suporta kay VP Sara dahil sa solid base ng mga botanteng kumikilala sa Duterte political bloc. Gayunman, lumabas din sa survey na 45% ng mga sumagot ang nagsabing independent sila o wala pang sinusuportahang pangunahing political faction. Kumpara naman sa 28.9% na pro-Duterte at 12.4% na pro-opposition at 11% na pro-Marcos. Dahil dito ayon sa survey, nananatiling bukas ang labanan sa 2028 dahil maaari pang magbago ang desisyon ng malaking bilang ng mga independent voters. Ipinakita rin ng survey na 83.3% ng mga respondent ang naniniwalang mahalagang ituloy ang impeachment trial laban kay VP Sara, habang 43.8% naman ang nagsabing masyado pang maaga upang matukoy kung siya ay mapapawalang sala o mahahatulan. Ayon kay Momentum Research founder Cleve Argales, posibleng makaapekto ang magiging resulta ng impeachment trial sa takbo ng presidential race sa mga susunod pang taon. Samantala, ang naturang non-commissioned survey ay isinagawa noong July 13 hanggang 16 sa 1,438 na mga Pilipinong edad 18 pataas sa buong bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Iginiit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na nasa Senado ang pangunahing pananagutan upang matiyak na magiging patas at naaayon sa due process ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niyang bagamat tungkulin ng prosecution at defense na ipaglaban ang kani-kanilang panig, nasa mga Senator Judge ang responsibilidad na tiyaking makatarungan ang buong proseso. Binigyan din niya na mahalagang hindi lamang ang magiging desisyon kung hindi maging ang paraan ng pagdinig sa kaso. Kinilala rin ni Cayetano ang mga naging pagtatalo hinggil sa teknikalidad at ebidensya, ngunit pinuri ang magkabilang panig sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Anya, likas sa isang demokratikong sistema ang magkakaibang pananaw, ngunit hindi ito dapat maging hadlang sa isang patas at kapanipaniwalang impeachment trial. Samantala, sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson na maaari umanong lumabag sa New Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President na eksklusibong gamitin ang sariling accredited caterer nito para sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, mayroon pang humigit kumulang ang 22.6 million pesos na natitirang pondo mula sa 2025 budget ng impeachment proceedings na maaaring gamitin para sa pagkain ng prosecution, defense, mga testigo at iba pang opisyal na kalahok sa paglilitis. Gayunman, iginiit niyang hindi maaaring bayaran ng Senado ang caterer ng OVP dahil kailangang dumaan ang lahat ng procurement sa itinakdang proseso ng batas.
Idinagdag ni Lacson na may sarili ng accredited caterer ang Senado na dumaan sa regular na bidding process. Anya, sapat ang natitirang pondo upang matustusan ang pagkain ng lahat ng nagsasagawa ng opisyal na tungkulin kaugnay ng impeachment trial. Kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting na nawagan ng grupo ng rallyista sa China na igalang ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang buong ulat, hatid ni Jade Buhoy. Nagsagawa ng mapayapang pagprotesta ang grupong Filipinos Do Not Yield Movement Alab ng Bayan, kasabay ng pagbisita sa Pilipinas ni Chinese Foreign Minister Wang Yi para sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ayon sa grupo, layunin ng kanilang pagkilos na iparating sa pamahalaan ng China ang panawagan ng mga Pilipino na igalang ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Patuloy din po kaming nanalangin na sana okay lang po ang ating mga mangingisda, hindi sila hinaharas, hindi sila nagkakatroma, at higit sa lahat, walang mawalan ng tatay o ng tito o ng lolo dahil lang po sa panghaharas. At patuloy po kaming lalaban hanggat kaya po namin para po sa ating lahat. Nananawagan din sila sa China na maglabas ng pampublikong paghingi ng paumanhin at alisin ang AI-generated video na inilathala ng China Daily na ayon sa kanila ay naglalaman ng racist na description para sa mga Pilipino. Kinunde na rin ng grupo ang umano'y paggamit ng dahas laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal at ang patuloy na panghaharas ng mga barko ng China sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng humanitarian missions. Hiling pa ng grupo na itigil na ng China ang lahat ng anyo ng agresyon, pananakot at panghaharas sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kanila namang mensahe para kay Foreign Minister Yi na dalhin sa Beijing ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na igalang ang pandaigdigan na batas at ang mga karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ang pamahalaan ng China kaugnay sa mga panawagang ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.